Imagine, mga kapuso, in the middle of our modern world where just one click connects you to the whole globe, may isang lugar kung saan parang huminto ang oras. Ito ang North Sentinel Islands sa Andaman Islands ng India. Isang maliit na isla na nasastahan ng mga huling uncontacted tribes sa mundo, ang Sentinelese. Ayon sa mga eksperto, naninirahan na sila doon ng mahigit 60,000 taon. Isipin niyo, mula panong panahon ng mga mammoth at sinaunang tao, nandoon na sila, at hanggang ngayon, halos walang nagbago sa kanilang paraan ng pamumuhay. Sila ay isang buhay na bintana sa ating napakalayong nakaraan, isang tribo na piniling manatiling hiwalay sa ingay at kaguluhan ng modernong sibilisasyon. Ang North Sentinel Island ay hindi isang ordinaryong paraiso na pwede lang nating bisitahin. Ang islang ito ay nababalot ng misteryo at, aminin man natin o hindi, peligro para sa mga tagalabas. Kilala ang mga Sentinelese sa pagiging sobrang protektibo sa kanilang teritoryo. Bawat pagtatangka na lumapit sa bangka man o helicopter ay madalas sinasalubong ng mga pana. Hindi ito dahil masama sila. Para sa kanila, anumang dayuhan ay maaring magdala ng panganib, sakit, o banta sa kanilang kultura at kaligtasan. Kaya naman ang kanilang pagiging agresibo, ayon sa mga anthropologists, ay isang paraan ng survival, isang mekanismo na nabuo sa libu-libong taon ng paghihiwalay at pagprotekta sa kanilang mga tao. Paano sila nabuhay sa islang iyon ng napakatagal? Ang kanilang paraan ng pamumuhay ay simple, tulad ng ating mga ninuno noong Stone Age. Sila ay mga hunter-gatherers. Ibig sabihin, ang kanilang pagkain ay nagmumula sa pangangaso ng mga hayop tulad ng baboy ramo, paghuli ng isda, alimango, at pagguha ng mga prutas at ugat mula sa kagubatan. Hindi sila nagtatanim, hindi sila gumagamit ng pera. Ang kanilang mga gamit, tulad ng pana at sibat, ay gawa sa mga materyales na makikita lang sa kanilang isla. Sila ang pinakamahusay na halimbawa ng self-sufficiency. Lahat ng kailangan nila para mabuhay ay ibinibigay ng kalikasan sa kanilang paligid. Ang kanilang kwento ay parang isang time capsule. Habang nagbago ang buong mundo, mula sa pagkaimbento ng gulong, hanggang sa pag-usbong ng mga imperyo, hanggang sa digital age, nanatili sila sa kanilang simpleng pamumuhay. Hindi nila alam kung ano ang internet, cellphone, o maging kuryente. Ang kanilang mundo ay umiikot sa paglubog at pagsikat ng araw, ang pagbabago ng mga panahon, at ang pagpapanatili ng kanilang tribo. Sa panahong ito na tila lahat ay konektado, ang kwento ng mga Sentinelese ay isang malakas na paalala na mayroon pa ring mga sulok ng mundo kung saan nagpapatuloy ang sinaunang paraan ng pamumuhay, malayo sa nakasanayan natin. Sa loob ng maraming dekada, lahat ng pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga Sentinelese ay nauwi sa wala. Pero isang araw noong 1991, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang grupo ng mga Indian anthropologists na pinamunuan ni Triloknath Pandit ang nagkaroon ng mapayapang engkwentro sa tribo. Ang kanilang strategy? Simple lang, mag-alok ng mga niyog. Alam nila na walang niyog na tumutubo sa isla, kaya ito ay isang kakaibang regalo para sa kanila. Dahan-dahan, nilapit nila ang kanilang bangka at inilagay ang mga sako ng niyog sa tubig, na parang iniaalay sa mga espiritu ng dagat. Ito ay isang gawa ng pagkakaibigan na walang halong panlilinlang. Sa simula, pinanood lang ng mga Sentinelese mula sa baybayin, hawak ang kanilang mga pana at sibat. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Ngunit dahan-dahan, napansin ng grupo na may ilang miyembro ng tribo, kasama ang mga babae at bata, ang lumusong sa tubig para kunin ang mga lumulutang na niyog. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naitala ang isang mapayapang interaksyon. Mayroon pa ng isang sandali kung saan ang isa sa mga miyembro ng tribo ay nag-gesture na parang sinasabi, "Wala na, dagdagan pa." Ito ay isang tanda ng kuryosidad, ngunit hindi pa rin ito nangangahulugan ng buong pagtanggap. Maingat pa rin sila, laging handang protektahan ang kanilang sarili. Napakahalaga ng sandaling iyon. Ipinakita nito na ang mga Sentinelese ay hindi lang isang marahas na tribo. Sila rin ay mga tao na may kakayahang maging curious at magpakita ng interes. Ang kanilang reaksyon sa mga niyog ay nagpakita na bukas sila sa mga bagong bagay, basta't hindi ito direktang banta sa kanila. Gayunpaman, kahit tinanggap nila ang mga regalo, hindi nila pinayagan ang mga tagalabas na tumapak sa kanilang baybayin. May isang invisible line, isang hangganan na sila lang ang nakakaalam, at iginalang ito ng mga siyentista. Ang engkwentro na ito ay isang maselan na sayaw, isang pagsubok kung gaano kalayo ang maaring marating ng tiwala at pag-iingat.
Pagkatapos ng ilang katulad na pagbisita, nagpasya ang gobyerno ng India na itigil ang mga misyon ng pagbibigay ng regalo. Naintindihan nila na kahit gaano pa kaganda ang kanilang intensyon, ang patuloy na pakikipag-ugnayan ay maaring magkaroon ng masamang epekto sa tribo. Ang pag-aalok ng niyog noong 1991 ay nananatiling isang mahalagang pangyayari, isang maikling sulyap sa isang saradong mundo. Nagbigay ito ng pag-asa na posible ang mapayapang interaksyon. Ngunit sa parehong oras, ito ay isang matibay na paalala na ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa mga Sentinelese ay ang igalang ang kanilang kagustuhang mapag-isa. Ang uniqueness ng mga Sentinelese ay hindi lang dahil sa kanilang isolation. Nakaukit yan sa mismong dugo nila. Ayon sa mga pag-aaral na based sa long-distance observation at genetic theories, sila raw ay posibleng direktang descendants ng mga unang tao na nag-migrate palabas ng Africa. Ang kanilang lahi ay galing pa sa pre-Neolithic humans, mga tao na nabuhay bago pa man naimbento ang agriculture. Imagine, mga kapuso, ang DNA nila ay posibleng may hawak na secrets tungkol sa ating earliest ancestors. Sila ay isang living link sa isang panahon na kadalasan nating nakikita lang sa mga libro at museo. Ang kanilang kultura ay perfect reflection ng kanilang ancient origins. Dahil sa 60,000 years ng isolation, ang kanilang way of life, language at beliefs ay nanatiling pure at untouched ng outside world. Hindi natin alam ang kanilang wika dahil wala pang outsider ang nakakaintindi nito. Hindi rin natin alam ang kanilang mga ritual o kung ano ang kanilang mga Diyos. Ang kanilang kaalaman sa paggamit ng apoy ay pinaniniwala ang limitado. Mas madalas daw silang nagtatago ng baga mula sa kidlat kaysa gumawa ng sarili nilang apoy. Lahat ng ito ay nagpapakita ng cultural continuity na halos imposible nang makita sa ibang lugar sa mundo. Ang kanilang isolation ang naging susi sa pagpapanatili ng kanilang cultural at genetic purity. Sa panahon na ang globalization ay nagdulot ng paghahalo ng iba't ibang kultura, ang mga Sentinelese ay nanatiling isang hiwalay na sanga sa puno ng human evolution. Sila ay isang control group sa isang malaking experiment ng sangkatauhan. Ipinapakita nila kung ano ang magiging itsura ng isang lipunan kung hindi ito dumaan sa agricultural, industrial, at technological revolutions na humubog sa ating modern world. Ang kanilang existence ay isang malaking question mark sa ating konsepto ng progress o development. Naiwan ba sila o pinili lang nila ang ibang path? Dahil dito, ang pagprotekta sa kanila ay hindi lang tungkol sa pagpoprotekta ng isang grupo ng tao. Ito rin ay tungkol sa pag-preserve ng isang napahalagang piece ng ating shared human heritage. Ang kanilang DNA ay posibleng magbigay ng answers sa mga tanong tungkol sa human migration, adaptation, at immunity. Ang kanilang kultura ay nagbibigay sa atin ng ideya kung paano nabuhay ang ating mga ninuno. Pero ang pag-aaral sa kanila ay dapat gawin ng may extreme caution. Ang ating desire to learn ay hindi dapat maging dahilan para sirain ang mismong bagay na gusto nating pag-aralan. Hindi sila museum exhibit. Sila ay mga tao na may karapatang mabuhay ayon sa kanilang sariling paraan. Ang pagiging protektibo ng mga Sentinelese sa kanilang teritoryo ay legendary. Maraming kwento ng mga mangingisda na napadpad malapit sa isla at hindi na nakabalik. Noong 2006, 2 mangingisda ang napatay matapos masyadong lumapit ang kanilang bangka sa dalampasigan. At noong 2018, isang American missionary na nagtangkang pumasok sa isla para ipangaral ang Kristyanismo ay sinalubong din ng mga pana. Ang mga pangyayaring ito, bagamat malungkot, ay isang malinaw na mensahe mula sa tribo, huwag kayong lumapit. Ang kanilang pag-atake ay hindi dapat tingnan bilang purong karahasan, kundi bilang isang desperadong paraan ng pagtatanggol sa kanilang tahanan at paraan ng pamumuhay laban sa mga itinuturing nilang invaders. Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita ng tribo ng kanilang kagustuhang mapag-isa, nagpatupad ang gobyerno ng India ng mahigpit na batas para protektahan sila. Ipinagbabawal ang paglapit sa North Sentinel Island sa loob ng 5 kilometers o mga 3 miles. Ang paglabag dito ay may kaakibat na parusa. Itinuturing ng India ang buong isla bilang isang sovereign territory ng tribo at ang kanilang pulisya ay hands-off, eyes-on. Ibig sabihin, mino-monitor nila ang isla mula sa malayo para siguraduhin na walang sinumang susubok pumasok, pero hindi sila nanghihimasok sa kung anong nangyayari sa loob. Ito ay pagkilala sa kanilang karapatan sa self-determination at autonomy.
Ang pinakamalaking dahilan sa likod ng isolation policy na ito ay ang kalusugan. Dahil sa libu-libong taon ng pagiging hiwalay sa mundo, ang mga Sentinelese ay walang immunity sa mga karaniwang sakit na simple lang para sa atin, tulad ng flu, measles, o kahit simpleng sipon. Ang isang virus na dala ng isang outsider ay maaring maging isang epidemya na kayang pumatay sa kanilang buong populasyon. Ipinakita na ito ng kasaysayan ng paulit-ulit. Maraming indigenous tribes sa buong mundo ang halos naubos dahil sa mga sakit na dala ng mga colonizers. Ang pag-iwas sa contact ay hindi lang pagrespeto sa kanilang kultura, kundi isang literal na usapin ng buhay at kamatayan para sa kanila. Ang kanilang kwento ay isang cautionary tale. Ipinapakita nito ang panganib ng isang reckless na pagnanais na mag-explore o tumulong sa mga taong hindi humihingi ng tulong. Ang ating modernong mundo, kasama ang ating microbes at ideologies, ay maaring maging lason para sa kanila. Kaya ang invisible wall na ipinatupad ng gobyerno ng India at ang mga pana ng mga Sentinelese ay nagsisilbing panangga para sa isa sa mga pinakalumang kultura sa mundo. Ang pagrespeto sa kanilang espasyo ang pinakamataas na uri ng paggalang na may papakita natin sa kanila, isang pag-amin na may mga hangganan na hindi dapat tawirin. So, ano ba ang matututunan natin mula sa kuwento ng mga Sentinelese? On one hand, they are a symbol ng human resilience. Imagine, nakaligtas sila sa climate change, malalakas na bagyo, at posibleng tsunamis, gamit lang ang kaalaman nila sa kalikasan at ang kanilang matibay na komunidad. Habang tayo ay umaasa sa technology para mabuhay, sila ay paalala na ang pinaka-basic na survival skills, pagkakaisa, pag-unawa sa kapaligiran, at pagiging resourceful ay sapat na para manatili sa mundong ito. Ang simple nilang pamumuhay ay isang malaking challenge sa modernong ideya natin kung ano ba talaga ang rich life. Ang pagpili nilang manatiling isolated ay nagtuturo din sa atin tungkol sa kahalagahan ng autonomy at respeto. Sa panahon ng social media, kung saan ang buhay ng bawat isa ay parang open book, ipinapakita ng mga Sentinelese ang matinding pagpapahalaga sa privacy at self-determination. Pinapaalala nila sa atin na ang connecting ay hindi laging positive, lalo na kung ito ay forced. Ang kuwento nila ay nagtatanong, sino tayo para sabihing mas maganda ang paraan ng pamumuhay natin kaysa sa kanila? True respect is recognizing na may iba't ibang paraan ng pagiging tao, at lahat ng iyon ay dapat bigyan ng espasyo. Mula sa mas malawak na pananaw, ang mga Sentinelese ay isang mahalagang bahagi ng human diversity. Katulad ng isang ecosystem na nangangailangan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop para maging healthy, ang sangkatauhan ay umuunlad din dahil sa iba't ibang kultura, wika, at pananaw. Ang pagkawala ng isang kultura tulad ng sa mga Sentinelese ay pagkawala rin ng isang bahagi ng ating humanity. Ang patuloy nilang pag-iral ay isang patunay sa lakas ng human spirit at ang kakayahan nating mag-adapt sa iba't ibang paraan. Pinapatunayan nila na ang kuwento natin bilang isang species ay hindi lang isa, kundi isang koleksyon ng libu-libong iba't ibang narratives. Sa huli, ang kuwento ng mga Sentinelese ay hindi lang tungkol sa isang primitive tribe. It's a story about us. Ito ay isang salamin na nagpapakita kung ano ang nawala sa ating pag-unlad, ang malalim na koneksyon sa kalikasan, ang lakas ng isang simpleng komunidad, at ang tapang na protektahan ang sariling mundo. Habang patuloy silang namumuhay sa kanilang di nagbabagong isla, naway manatili sila doon ng payapa at ligtas, isang paalala na sa mundong ito, may mga misteryo na mas mainam na manatiling misteryo. At yan, mga kapuso, ang kuwento ng tribo na piniling manatili sa nakaraan para turuan tayo ng mga aral para sa ating kinabukasan.